Ayan, tayo naman ay pupunta sa Mangyan Ward. Ayan. At sa Mangyan Ward tayo ay mangangaral din ng salita ng Diyos. Ayan, malapit na po tayo sa Mangyan Ward. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi po. Yan. Nandito pa si Kuya. Yan. Mag-share po ako ng Bible. Okay lang po ba? Yan, okay lang po. Kuya, mga bago na ito? O mga bago na ito? Mga bago. Mga bago na. Meron pa kami tatlong dati. Opo, sige po. Yan, magandang gabi po sa bawat isa. Nais ko lang pong silipin ito pong loob. Ayun. Ayun, wala na po tao dito. Wala na. Nakaunti na lang po. Sige po, mag-share po ako ng salita ng Diyos. Yan, parang dito po yata ulit ang. Yan, parang dito ng gitna. Ay, talaga malaman ko nasa ang gitna. Yan. Yan, magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi po at mag-share po ulit tayo ng Biblia. Yan, para po sa kagalingan ng bawat isa. Ayun, salamat po sa Panginoon at mga bagong pasyente na po sa balat ko na kami pong tatlo daw o ilan na naririto. Nagagaling ko lang po sa pulmonary ward at salamat sa Diyos at apat na lamang po sila doon. Yan, mabuti po ang Panginoon sa bawat isa. Nakapakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, nais ko po na sabihin po sa inyo na bagamat po mahirap ang ating pong nararanasan, ang ating pong pinagdadaanan, minsan parang naisip po natin na pinagdamutan po tayo ng Diyos o kaya naman po ay naiisip po natin na parang napabayaan ako ng Panginoon, ang hirap ng aking sitwasyon. Subalit nais ko pong sabihin po sa inyo, hindi po kayo kinakalimutan ng Panginoon. Hindi po kayo kinakalimutan ng ating Diyos. Ano man pong hirap ng ating po pinagdadaanan, gaano man ito kadiling, nais ko po sabihin sa inyo, mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Kaya po ako naririto sa inyo ngayon ay upang sabihin po sa inyo na ang Diyos po ay nananatiling tapat sa kanyang mga pangako. Ang Diyos po ay nananatiling tapat sa kanyang pangako at hindi po niya tayo iiwan, hindi po niya tayo pababayaanan. Ang nais lamang po ng Panginoon ay ang taos-pusong paglapit natin sa Kanya, taos-puso po pagpapakumbaba at pagsusuko po ng buhay at pananampalataya. Pananampalataya na may gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi po sa Hebreo 11:6, hindi po tayo pwede lumapit sa Diyos kung hindi tayo nananampalataya sa Kanya. At ang Diyos po ang gagantimpala sa ating pong paniniwala at pananampalataya. Nais ko pong tayo ay manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, aming Ama, sa banal na pangalan ni Jesus, kinikilala namin ang kadakilaan ng iyong pangalan. Kinikilala namin, O Diyos, ang kadalisayan ng iyong pangalan. Purihin ka luwalhatiin sa amin po mga kapatid na katutubo, Panginoon, na nandirito. Ama, ipakilala mo ang iyong sarili bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may lalangan ng langit at lupa. Idinadalangin ko po, Panginoon, nakasamahan kami ng inyong banal na Espiritu upang magdulot ng kagalingan, ng pagkaunawa sa iyong mga salita, upang magdulot, O Diyos, ng kapayapaan sapagkat iwalay sa iyong banal na Espiritu ay wala po kami magagawa. Pinupuri ka, Tao, Ama, at pinapasalamatan ngayon ang iyong pong kaluwalhatian na siyang pumuno sa silid na ito, ang iyong pong pag-ibig, kahabagan, ang naranasan po ng bawat isa. Marami po salamat sa banal na pangalan ni Jesus. Amen, amen. Nais ko lamang po maghandog ng awit. Yan. Ang puso ko pong umaawit, hindi yung tinig ko. Ayan, ang boses. Aking pong puso ang umaawit at
Nais ko pong sabihin sa inyo na mabuti po ang Panginoon. Mabuti ang Diyos at meron siyang plano na mabuti sa bawat isa po sa atin. Nakikita man natin o hindi ang plano na yon, ang Diyos po ay may mabuting kalooban para po sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sabi po sa awit, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Hallelujah. Ang Diyos po ay patuloy na umiibig po sa bawat isa. At wala pong sitwasyon ang makakahadlang upang abutin po kayo ng pag-ibig po ng Diyos. Ayan. Kanina po, hapon, alas 12, alauna ang ulan. Ang ulan po sa bayan, sabi ko ay sa sarili ko paano nakakatamad na pumunta. Hindi, isa aking puso, pala kong pinipisil ang aking puso. Kasi po nang isang linggo, hindi po ako nakapunta dito. Dahil po masama din ang pakiramdam ko. Kaya po ngayon, talagang pinilit ko po makapunta dito. At ang aking po panalangin ay maranasan po ninyo ang pagpapagaling ng Diyos sa Kanya po kapayapaan, higit sa lahat ang Kanya pong pag-ibig. Matanggap, pag po niyakap ninyo, tinanggap ang pag-ibig ng Diyos, sapat na po yun. Malaking gantimpala na po yun na dadaling po natin hanggang sa kabilang buhay. Subalit may bonus po ang Panginoon at yun po yung kagalingan ng ating pong mga katawan. Kaya nais ko po, nais sa puso po ninyo, ang mensahe po ng Pagkatang nais ng Diyos, maunawaan ng bawat isa, na kayo po ay iniibig niya, na hindi po niya kayo isinasantabi, na kayo po ay kanya pong inaalala sa sandaling ito, at kung ano po ang pag-ibig ng Diyos doon sa mga tagapatag, ganoon din po ang pag-ibig niya sa atin na nandito. Wala pong paborito ang Diyos. Ang lahat po ay pantay-pantay. Ang tao kapag nagmahal, may pagtatangi. Ang tao pag nagmahal, pag tumingin, may pagtatangi. Subalit ang Diyos po, ang pag-ibig po niya ay para sa lahat po ng tao. Nais ko pong basahin sa inyo ang sinasabi po ng Juan. Sabi po ng Juan 3:16, 17, kababa, sabi po doon, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mas sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos sa kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinahatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kinasusok naman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Kapatid, ito po ay mga talata ng pag-ibig
ng Panginoon Diyos sa bawat isa. At ang sabi nga po doon, sa sobrang laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin, dahil tayo po ang nilalang ng Diyos na nilikha ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Hindi ang mga hayop, hindi ang halaman, hindi ang mga puno. Mahal po ng Diyos ang mga yan, pero tayo po, mga taong pinakamahal niya. Dahil po sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin, ibinigay po niya ang pinakamalaking bahagi ng kanyang puso. Ang pinakamahal ng Diyos ay handa niyang ibigay upang mamatay, upang tayo po ay tubusin sa kasalanan. At ang pangalan po ng kanya pong ibinigay upang tayo po ay tubusin sa kasalanan ay ang pangalan Jesus. Wala na pong iba. Mga kapatid, ang katotohanan po kung bakit kayo nailangan pumunta ng Panginoong Jesus dito sa lupa 2,000 taon na nakalilipas. Kung bakit po na kailangan siya maitako sa krus, hagupitin, pagbuhatin ng krus, ganong hinang-hinana. Kung bakit kailangan na siya isuotan ng koronang tinik. Kung bakit kailangan na po siya ay mawala ng malay sa hila po ng kanyang binubuhat. Kung bakit po kinakailangan na siya ay pagbintangan, duraan sa mukha, hampasin at suntukin habang siya po ay nililitis. Kung bakit po kailangan na gawin yun, ay para tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan at ipagkaloob din po ang ating kagalingang pisikal. At sabi po sa Isaiah 53 verse 5, dahil sa kanyang mga latay tayo ay gumaling. Ang tinutukoy po doon ay pisikal. Ang mga sakit po natin ngayon ay binili na po yan ng Diyos. 2,000 taon na po nakalilipas. Kailangan na po natin isang palakayanan at yakapin. Kailangan po natin huwag pag-alilangalan. Higit sa lahat, ang binili po at tinubos ng Diyos sa atin, hindi lamang ang ating pisikal na katawan, ay ang ating din pong kaluluwa, ang ating pong pagkatao, ating pong puso. Hindi po pumayag ang Diyos na ang sangkatauhan ay mapapunta sa impyerno, kaya ibinigay niya ang pinakamahalagang pantubos, ang pinakamahal na dugo, ang dugo po ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, upang tayo po ay makapunta doon sa langit, sa piling niya, sapagkat hindi po nilikha ng Diyos ang impyerno upang tayo po ay magdusa doon. Nilikha po ng Diyos ang impyerno upang si Satanas at ang lahat ng kampon ng mga demonyo na nagrebelde sa Diyos ay makarusahan doon sa impyerno. Hindi po para sa atin. Sabi po sa lumang tipan sa Ezekiel, hindi ko ikinasisiya na isa man sa mga kaluluwa ay mapahamak. Isa man tao mapahamak sa apoy ng impyerno ay hindi po kinalulugdan ng Diyos. Kung bakit po ibinigay po niya si Jesus sa atin. At nasabi po ng Panginoon, nung unang pagdating ng Panginoon Jesus 2,000 taon na nakalilipas, hindi po dumating si Jesus para tayo ay husgahan sa ating kasalanan, kundi tayo po ay iligtas. Sa ating paglapit sa Diyos, sa ating pagpapakabaga sa Diyos, hindi po niya tinitingnan ang laki ng ating pagkakasala. Ang tinitingnan po niya, ang nais po niya makita sa atin, ay ang puso natin na nagpapakumbaba, ang ating pong puso na humihingi po ng tawad sa Kanya at nagsusuko po ng ating buhay. Mas mahina po na ipangarap ito doon sa mga mayayaman. Dahil ang titigas po ng puso doon sa ibang bansa sa Australia, kapag po nangaral ng ganito, tatawagan ka. Bakit? Hindi nila kailangan daw ang Diyos dahil sila daw po ay may pera. Hindi ko po sinasabi ng kasalanan ang mga mayayaman. Madami po mayayaman ang naglilingkod ng totoo sa Diyos at umiibig po sa Diyos at sa kanilang kapwa. Ang sinasabi ko lang po sa inyo, tayo po ay nasa kalagayan na kung saan pwede tayong manampalataya ng buo sa Panginoon. Mas madali para sa atin. Dahil ang ating pong buhay hindi sa kayamanan dito po sa lupa. Wala po tayo sa kayamanan. Magamat may mga ari-arian po tayo, may mga hayop po tayo, may mga halaman po tayo, puno na itinatanim sa ating po mga kanya-kanyang lugar. Hindi po nulog ng Diyos na talaga po tayo maging mayaman dito sa lupa. Sabi po sa Mateo 5, mapalad na mga wala ibang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat mamalangin nila ang kaharian ng Diyos. Hindi ko po kayo minamaliit kapag sinasabi ko na hindi tayo pinagyaman ng Diyos sa mundong ito. Totoo lang po, kayamanan po yung mga hayop, kayamanan po yung mga punong halaman. Hindi ko po yung minamaliit. Ang ninanais ko lamang po na maunawaan ninyo, niloob po ng Diyos na maging madali para sa atin
ang lumapit sa Panginoon. Sapagkat wala po tayong balakid ng malaking kayamanan na nakasisilaw, kayamanan na tinitingala at sinasamba ng mga mayayaman. Wala po tayo doon. Wala po yung hadlang na yun sa atin. Subalit, ang nakakalungkot po, meron din pong mga taong mahihirap na galit din po sa Diyos. Meron din po mga taong mahihirap na hindi po tumatawag sa Diyos at nawa po hindi po tayo kabilang doon. Nais ko pong sabihin sa inyo mga kapatid, ang pag-ibig at pabor ng Diyos at kahabagan ay nasa inyo. Nasa inyo po. Pag po kami nagmi-misyon, pag po kami ay umahayok sa Bulalakaw, Mansalay, mga katutubo din po yung pinupuntahan namin ng mga simbahan doon. At dali pong mangaral. Bakit? Ang kanila pong puso ay sabik sa salita ng Diyos. Ang kanila pong puso ay umiibig sa salita ng Diyos at sa Panginoong Jesus. Ang dali pong mangaral sa mga katutubo. Kaya po malapit ang puso namin sa pangangaral sa mga katutubo. Mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo, sa bawat nagtatapat sa Panginoong Jesus sa mundong ito, kasama po kayo, inihahanda tayo ng Diyos. Pinaghahandaan po tayo ng Panginoong Jesus ng mansyon sa langit. Sabi po niya sa John 14:6, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Wala makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid at doon na ipaghahanda ko kayo. Ipaghahanda ko kayo ng maraming silid para kapag kayo kinuha ko na at isinama doon ay meron kayong matitirahan. Kapatid, ang kayamanan natin ay hindi sa lupang ito, kundi sa pangalawang buhay. Ang kayamanan natin ngayon ay ang puso ng Diyos na taglay natin, ang pag-ibig ng Diyos na taglay natin. At yung po ang pinakaunang kayamanan na hindi po tayo papayag na maagaw. Maagaw ng mga problema, maagaw ng mga sakit, karamdaman, maagaw ng kasalatan o kawalan ng salapi. Hindi po dapat yan nakaagaw sa pag-ibig natin sa Diyos. Hindi po yan dapat na makaagaw sa ating pagtitiwala sa Diyos. Ang nais po ng Panginoon, tayo ay patuloy na umibig at tayo po ay patuloy na manampalataya sa Panginoon sapagkat iyon po ang kanyang regalo sa atin. Sabi po sa Efeso 2:8-9, paano maliligtas ang kaluluwa ng tao? Pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. At ito'y biyaya ng Diyos. Regalo ng Diyos ang pananampalataya natin sa Kanya. Ang Diyos po ang nagkaloob nun sa atin. Hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kaya wala may pagmamalaki ang sinuman. Hindi dahil sa tayo mabait, kaya tayo mapapunta sa langit. Mapapapunta tayo sa langit dahil ang Diyos ang naglagay ng pananampalataya sa ating mga puso. Pananampalataya upang sampalatayanan si Jesus na namatay sa krus at muling nabuhay para sa ating katubusan. Kaya mga kapatid, huwag ninyong baliwalain ang pananampalataya na inilalagay ng Diyos sa inyong mga puso. Sapagkat iyan po ang pananampalataya na ipinagkaloob ng Diyos sa inyo, ang pinakamalaking regalo na pwede po natin matamasa. Sapagkat hiwalay sa pananampalataya, hindi po natin kayang maniwala sa Panginoon at hindi po tayo maliligtas. Ang pananampalataya po natin sa Panginoon Jesus ay regalo po ng Diyos sa atin. Hindi po yan natin ninais. Hindi po natin inutusan ang ating sarili naman ng palataya sa Panginoon Jesus. Kung habang nakikinig po kayo ng salita na ito ngayon, kung habang nakikinig po kayo sa akin, nararamdaman po ninyo yung bukod sa inyong puso. Nararamdaman po ninyo yung pananampalataya sa inyong puso. Ibig sabihin, kinakausap po kayo ng Diyos at ang banal na Espiritu ng Panginoon na siya nagbibigay sa inyong puso ng pananampalataya sa Kanya. Hindi po yan atin. Kaya kung pag binasa po ninyo yung Biblia, hindi naman po lahat ng pangangaral ni Pablo, naligtas naman yung mga tao na kinig. Hindi lahat. Sa kanyang pangangaral nga, may nakatulog pa, bumagsak at namatay. Habang si Apostol Pablo nangangaral sa isang hari, muntik na maligtas yung hari, pero pinigilan niya ang kaligtasan sa kanyang buhay. Hindi po lahat naliligtas sa pamamagitan ng pangangaral. May ilan po na naliligtas at mapalad po mga taong yun na naliligtas sa pangangaral na salita ng Diyos sapagkat ibig sabihin, ibinigay sa kanila ng Diyos yung regalo ng pananampalataya.
Ibinigay po sa inyo ng Diyos. Kaya po sabi po sa Hebreo, pag napapahinggan ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyo pagmatigasin ang inyong sarili. Huwag ninyong tigasan ang inyong puso. Kaya po doon sa ating pong binasa, ang mga lumalapit sa liwanag ay tunay na umiibig sa Panginoon at hindi sila takot na malantag ang kanilang mga gawa. Subalit, kapag tayo takot na lumapit sa liwanag, pinagtatakpan natin ang ating sarili, ang ating kaliliman. Ibig sabihin, ayaw nating bitawan at ayaw nating isuko ang ating mga kasalanan. Ang isa pong hadlang upang tayo po ay baligtas at makakilala sa Panginoong Hesus ay ang ating mga kasalanan. Ang pag-ibig natin sa kasalanan. Kung ayaw po nating bitawan ang ating mga maling gawa, ang ating mga pagmumura, pag-iisip ng masama, ang ating pong mga damdamin na masama pananalita, ang ating pong sama ng loob, hindi magpapatawad, kung ayaw po natin bitawan ng mga yan, mga kapatid, hindi po tayo makakaabot sa liwanag ng Panginoong Hesus. Hindi po pwedeng pumunta, makarating sa langit, kung wala po tayo tunay na magsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan. Hindi ko po alam kung kailan po kayo makikita ulit o baka po hindi na po tayo makita-kita ulit sa langit na lang. Kaya po, nais ko pong iwan sa inyo ang aral ng pag-ibig ng Panginoong Hesus. Nais ko pong iwan sa inyo ang pang-aliw ng Panginoong Hesus. At nais ko po na magsuko po ang bawat isa ng kanya pong buhay sa Panginoon. Nais ko po na ang bawat isa ay talikuran ang kanila pong mga maling gawa. Nung po ako ay hindi pa mananampalataya sa Panginoon, ako po ay nanonood ng mahahalay ng mga palabas. Ako po ay palamura, ako po ay sinungaling, ako din po ay naging mag-iinom, ako din po ay naninigarilyo, ako din po ay suwaid sa mga nakatatanda. At ako po ay puno ng galit sa mga tao na umapi sa akin sa loob po ng maraming taon. Subalit, tinuruan po ako ng Panginoong Hesus na lahat ng yan ay itakwil at isuko sa kanyang paanan. Sapagkat po ang mga bagay na yan ay aking iingatan sa aking puso, hindi po ako maliligtas. Kung ang mga bagay na yan ay kikimkimin ko sa aking dibdib at hindi po pakakawalan at hindi po hingin ng tawad sa Panginoong Hesus, hindi po ako makakapasok sa kaharian ng langit. Sayang lamang po ang lahat. Kaya mga kapatid, ang Diyos lamang po ang nakilala sa bawat isa. Maging totoo po tayo sa ating paglapit sa Panginoon. Mamaya, tatawagin ko po kayo upang dito po sa unahan upang tayo po ay magsisi, magsuko ng buhay sa mga pasyente po. Siyempre po mananatili na po kayo dyan. Pupunta po ko dyan mamaya upang panalangin kayo. Pero mamaya po, tatawagin ko po ang bawat isa na nais mo magsukop ng buhay sa Panginoon. Tayo po ay luluhod dito at hihingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Ang kapatid, ang Diyos po ay nagpapagaling. Typical ko po sinasabi. Ang Diyos po ay nagpapagaling. Ang Diyos noon, ngayon, bukas ay isa. Hindi po nagpabago-bago ang Diyos. Hindi po papalit-palit ang Diyos. Isa lamang po ang Diyos na buhay. At siya po ay may pangalan, Panginoong Hesus. Kung si Hesus po ay nagpagaling dati, siya pa rin po ay nagpapagaling ngayon at nagpapagaling pa po sa hinaharap. Kaya po patuloy po tayo manghinaw, patuloy po tayo manampalataya, at huwag po mapagod sa pagtitiwala. Pwede po ditong ilang pasyente, ilang linggo na nandirito pa rin, so patuloy po tayo mananampalataya po yan. At hindi po tayo susuko. Patuloy po tayo mananampalataya, alam natin na ang Diyos ay mabuti at hawak po niya ang buhay ng bawat isa. August 2007 po, kukuha po ako ng exam. Final exam sa Pinamalayan, hindi po ako nakakuha ng exam. Nag-text po yung aking po kapatid. Pinaluwas po ako sa Maynila. Dahil critical daw ang kalagayan ng aking ama at nais daw po niya ako makita. Lumuwas po ako at pag luwas ko sa Manila, nalaman ko po, sabi ng doktor, 99%. 99% na bahagi ng kanyang pong puso ay barado, yung malalaking ugat. At anumang oras, pwede po siyang bawian ng buhay. Nanalangin po kami, hindi po ko pumayag. Sabi po, Panginoon, hindi ako napayag. Pahabain po ninyo ang buhay ng aking ama. Dahil naglilingkod po ako sa inyo.
Nanalangin po kami, madalawin na nanalangin at tinahaba po ng Diyos ang buhay po ng aking ama. Gumaling po siya, doon po ng 3 buwan, siya po ay nakabalik sa trabaho. Yun po ay naghihingalo na, pero pinagaling po siya at nakabalik po sa trabaho. 3 buwan lamang po, nakarecover na, nakalakad na, nakakatayo na. Tinatake po siya sa puso, diabetic po siya, madami komplikasyon, tinatake po siya sa puso ng ilang beses. At minsan, nanalangin po ang aking ama. Tapos sabi niya, Panginoon, pagod na po ako, pero kung ang kahilingan ko lang sa iyo, paabutin mo ako ng 70 years. Kaya po ang nangyari po noon, 70 taong gulang, August 2019, nag-celebrate po siya ng birthday, 70. Masaya po, yung birthday na yun. Dumalo po yung mga taga Davao City, dumalo po yung mga taga Batangas. Tapos, September 2019, September 13, 2019, inatake po ulit sa puso. Nasa tabi po kami ng aking ama, ako at aking stepmother. At hindi po kami kinakausap ng aking tatay, hindi po kami kinakausap. Ang kinakausap po ng aking ama ay ang Diyos. 3 lamang po ang sinasabi ng aking ama ng paulit-ulit. Ama, Diyos ko, mahal na mahal kita. Diyos ko, patawawin mo ako sa aking mga kasalanan. At Diyos ko, pagod na ako. Ulit-ulit po yun. At pinatanggap ko po ulit siya sa Panginoon. Pagkalipas po ng 2 oras, siya po ay namatay. At saka lamang po namin naalala, hiniling pa lang nga niya sa Panginoon na umabot siya ng 70. At sabi po ng mga doktor, bihira yun na umabot sa 70. Laging inaatake sa puso, madaming komplikasyon, diabetic, may komplikasyon sa baga, sa puso, tsaka sa kidneys. Bihirang-bihira po yun na umabot sa ganun edad. Kaya mga kapatid, ang Diyos po ay mabuti. Ang Diyos po ay tapat. Nagpapagaling po ang Diyos. Yung pong tiyuhin ko na lagi pong umiinom, kaya po isuko na po natin ang pag-inom, kung umiinom po tayo, lagi po naging yung tiyuhin ko, na-stroke po yun ng ilang beses. Kaya hindi na po yun makatayo, makalakad ng walang alalay at wala pong tungkod na bakal. Ngayon, nagkaroon po kami ng prayer meeting, overnight. Overnight prayer meeting. At sa overnight prayer meeting na po na yun, humiling siya ng kagalingan upang siya makalakad muli. Pagkatapos ko siya may pag-pray, umalis ako, pero pinakita sa akin ng Panginoon sa pangintain sa isang larawan na pinapag-pray namin siya at siya ay nakalakad. Sinabi ko yun sa mga kaibigan kong pastor. Kaya, alauna image na pinag-pray po namin siya. Pinadalayan po namin siya, malaking tao po siya, mataas pa sa akin, mabigat, malaki, mataba. Pinadalayan po namin siya, pagkatapos po namin siyang ipag-pray, binitawan namin siya. Binitawan niya ang kanyang tungkod ng kanyang saklay. Tapos, naglakad po siya. At tinamayan kami isa't isa. Ang sabi niya, salamat sa Panginoon. Purihin ng Panginoon. Nakalakad po siya ng walang alala at walang saklay. Kalpahan po natin ang Diyos niya. Nakapatid, ang Diyos po ay nagpapagaling at ang Diyos po ay nangungusap ngayon sa ating mga puso. Ang pagpapagaling po sa ating pisikal na katawan, pangalawa na lamang po yan. Ang nais po ng Panginoon, higit sa lahat. Kaya ang kagalingan ng ating puso, kagalingan ng ating kaluluwa. Ano po ninyo, ang dami na po namin pinag-pray. Gumaling, pinagaling ng Diyos. Dahil yung panahon na sila may sakit, nagmakaawa sila at nangako sa Diyos, Panginoon, maglilingkod kami sa iyo. Ako at ang pamilya ko. Pero nung sila pinagaling ng Diyos, hindi na nakaalala sa Diyos. Dumayo na sa Panginoon. Bakit? Maginhawa na ulit ang kanilang katawan. Ang mahalaga po sa Diyos ay ang ating pong puso, ang ating pong kaluluwa, madali sa Diyos na magpagaling. Subalit ang kailangan po ng Diyos ay ang ating pananampalataya, ang ating pong pag-ibig sa Kanya. Ang kailangan po ng Diyos ay ang kauspuso natin, pagpapakababa at pagsusuko ng ating buhay. Maliban po na gawin natin yon, sayang po ang lahat. Sayang po. Hindi rin po tayo magsasama-sama sa langit. At kahit ako, kailangan kong palalahanan ng aking sarili. Kailangan kong sermonan ng aking sarili sa bawat araw. Kasi baka hindi ko na naiingatan ang kaligtasan na tinanggap ko sa Panginoon. Kung ako po ay mamamatay sa kasalanan, mawawalan ng kabuluhan ng lahat ng aking paglilingkod sa Panginoon.
kabawal na kabuluhan. Ang kapatid, sa araw po ng paghukom, Mateo 25, paghiwalay po ng mga anghel, yung mga tupa at kambing. Yung tupa, yung anak ng Diyos, at yung kambing, yung hindi anak ng Diyos. Sa paghukom po na yun, madaming magre-reklamo, madaming maghahabol. Yung mga ahatulan sa impyerno, maghahabol po sila. Sasabihin po nila sa Panginoon, Panginoon, nangaral kami sa iyong pangalan, o kami nabubuhay pa sa lupa. Panginoon, nagpagaling-galing ng mga may sakit sa inyong pangalan. Gumaling sila. Panginoon, nagpalayas kami ng demonyo sa inyong pangalan. Nasasabihin po ng Panginoon Jesus, lumayas kayo sa akin. Kayo mga tagapaggawa ng masama, hindi ko kayo nakikilala. Kapatid, masakit. Ang tunay po na kaligtasan na nais ng Diyos na nakamtan natin, una sa lahat ay kaligtasan ng ating kaluluwa. Pangalawa lamang po ang ating pisikal na katawan. Ang panawagan po ng Diyos ay tunay na isuko natin ang ating pong buhay sa Kanya pong harapan. Mga kapatid, malapit na po dumating ang Panginoon. Nagbabadya po ang lahat ng senyales. Pag po binasa natin ng Mateo 24, hindi ko na po ito mababasa ngayon. Pag po binasa natin ng Mateo 24, nandun po ang lahat ng tanda na malapit na dumating ang Panginoong Jesus. Bago dumating ang Panginoong Jesus, madami ang lindol, may taggutom, madaming bula ang Kristo, bula ang propeta, madaming mga digmaan na mangyayari, madaming mga pag-uusik, paghihirap. Lahat po yan ay nangyayari na. Ang talagang hinihintay na lamang pong dumating, malangkad ang Antikristo. At yung po sabilitang pagtaka ng marka ng halimaw, mark of the beast, o kaya po ay 666. Yun na lamang po ang hinihintay. Tayo po ay palapit po ng palapit sa pangalawang pagdating ng Panginoong Jesus. At maliban po, na matagpuan ng Diyos na tayo po ay handa, malinis sa kalooban, hindi po tayo makakapasok sa Kanyang kaharian, makakakap sa Kanya. Sabi po sa pahayag, pagdating ng Panginoong Jesus, bababa siya sa ulap, kasama ng mga libu-libong anghel, kasama din po ng mga mananampalataya na pinubutan ng ulo, dahil tumangis sa tatak ng halimaw, pagdating po niya, pagbaba po niya, magsisitago ang mga hari, magsisitago ang mga pinuno ng mga bansa, dahil takot na takot sila at sasabihin nila, sino ang makakaharap sa Panginoon? Magtatago sila sa mga bundok at sa mga baton kasi hindi nila kayang humarap. Takot sila. Bakit? Nabuhay sila sa kasalanan. Pero doon, sa mga nagtatapat at naglilingkod sa Diyos, sila po ay mananabik at maghihintay sa Kanya pong muling pagbabalik. At ito po ang mabuting balita na hinihintay po natin. Sa lumang tipan, ang hinihintay po nila yung unang pagdating ng Panginoong Jesus. Nangyari na po yun, 2,000 taon na kalilipas. Ngayon sa panahon natin, napakapalad po natin. Ang palad po natin, tayo po yung henerasyon na makakasaksi sa pangalawang pagdating ng Panginoong Jesus. Ang unang pagdating ng Panginoong Jesus, napaka mababa, napaka simple. Ipinanganak po siya sa sabsaban. Ipinanganak po siya bilang sanggol. Napaka simple. Pero ngayon, sa kanya pong pangalawang pagbabalik, napakadakila po ng kanyang pagbabalik. Taglay po niya ang kanyang kaninginan na kanyang kadakilaan bilang hari. Kasama po niya ang mga libo-libo anghel at may ikapoto ng lahat ng bansa. Kaya po sa oras na yon, sa araw na yon, ang mga tumatawa sa Panginoong Jesus, ang mga kumukopya sa Panginoong Jesus ay mapapahiya. At huli na po ang lahat para sa kanila upang sila po ay magsisi. At sa panahon na yon, kapag nangyari na po yun, tayo po na naghihintay sa Kanya po pagbabalik, tayo po ang pinakamasayang tao. Dahil tayo po, ang ating pong manlulubos ay makikita na po natin ng mukhaan. Mga kapatid, ito po ay panawagan upang magsuko po ng buhay sa Panginoon. Hindi po natin kailangan na mahiya. Hindi po natin kailangan na isipin ang ating nakalipas. Unawa po ng Diyos kung sino tayo. Ang dami po pong kasalanan nung ako'y nagsuko ng buhay sa Diyos. Pero hindi niya ako hinusgahan. Inuulit ko, hindi po nakatingin ng Diyos sa ating kasalanan at tinitingnan niya ang ating puso na nagpapakababa at humingi po ng tawad sa kanyang harapan. Ang nais po ng Diyos ay buong puso na pagsisisi at pagsusuko ng buhay. Hindi ko po kayo kilala, sukat kilala po kayo ng Diyos.
Hindi ko po kayang paliwanag lahat ng lalim ng pag-ibig ng Diyos, pero ang Diyos po mismo ang magpapaunawa at ipaparamdam nun sa inyo. Kapatid, kung kayo po ay nais na magsuko ng inyong pong buhay sa Panginoon, manampalataya at humingi ng tawad, hindi lamang po kayo, pati po ang inyong pong pamilya na inaalala. Pwede po kayong pumunta dito. Dito po kayo mahiya. Dito po sa harap, kayo po ay magsama-sama po dito. Kayo po yung mananalangin. Hallelujah. Kaya pwede po kayo pumunta dito. Sa harap, sige po kayo mahiya. Kung po kayo mahiya, kung may dumating mong nurse, sige po kayo mahiya. Kung nais po ninyo, punta po dito sa harap. Kayo po yung mananalangin. Magsama-sama. Tayo po ay luluhod. Dapat na pakababa. Tayo po, pumunta po kayo. Hindi po kayo pinipili. Dahil kinihimo po kayo, huwag pong tigasan ang ating pong puso. Kasi ang Panginoon po, kahit hindi man ito simbahan, ito man ay hospital, wala pong makakahadlang kung nais pong lumapit ng Diyos. Kung nais po natin lumapit sa Diyos, hindi po ito makahadlangan. Yan. Sige po, mayroon pa po na nais pong magsuko ng kanyang pong buhay sa Diyos. Ito po ay individual na desisyon, hindi po ito gaya-gaya o sapilitan. Yan. Yan. Mga kapatid, tayo po ay lumuhod. Yan. Huwag po tayo nahiya. Hallelujah. Tayo po ay lumuhod. Hallelujah. Aming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat na minala ng langit at lupa. Nagpapasalamat po ako sa bawat isang nakinig na yung salita at naniwala. Salamat po, O Diyos, sa bawat isa na nagdidesisyon na magsuko ng kanilang mga buhay. Ito po sa limang tao, Panginoon, kaharap ko na nakaluhod ngayon sa lamang o Diyos. Hindi po sila nahiya na sabihin na sila po ay nagsusuko ng buhay sa inyo. At doon po sa iba na nasa mga nakabantay ngayon sa pasyente, mga pasyente hindi po kayang pumunta dito na nais na magsuko ng kanilang buhay. Kilala mo po sila. Aming Diyos, aming Ama, sa banal na pangalan ni Jesus, pinapupurihan ko po ang inyong pong pangalan, pinapasalamatan ko po ang inyong pong pangalan sapagkat ikaw ang Diyos na mailikha ng aming pong mga buhay. Salamat po sa pananampalataya na ibinubuhos mo ngayon sa aming pong kalagitnaan. Hinihipo mo po, Panginoon, ang mga kapatid kong ito at ang bawat isa. Hinihipo mo at binibigyan mo, Diyos, ng banal na pagkatakot sa iyo at tunay na pagsisisi sa iyo at tunay na pagpapakababa sa inyong pong pangalan. Hallelujah. Pagkalooban po ninyo sila ng tunay na pagsisisi at pananampalataya sa iyong harapan. Panginoon, ibalaban mo po sa bawat isa ang inyong pong habag, ang inyong pong pag-ibig, ang inyong pong kapayapaan. Sige po, ulitin po ninyo yung sasabihin ko, mula po sa inyong puso, ulitin po ninyo. Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa, nagpapakumbaba po ako sa inyong harapan. Inaamin ko po, hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking kasalanan. Linisin po ninyo ako sa lahat ng aking karumihan. Pinapatawad ko din po ang lahat ng tao na nagkasala sa akin. At isinusuko ko ang aking pong buhay. Nagdidesisyon ako na talikuran ng aking pong mga kasalanan. Nananampalataya po ako kay Jesus na siya ay namatay sa krus at muling nabuhay upang iligtas ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko po si Jesus bilang Panginoon at nakapagligtas ng aking buhay. Maraming pong salamat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, pagpalaban po ninyo mga kapatid kong ito, ng kapayapaan ng puso, I release your peace. Ang ibang kapayapaan na iniiwan ko sa kanila, balutin niyo po sila, Panginoon, ng kapayapaan at patuloy na diligan ng kanilang pananampalataya. Marami po salamat, Panginoon, sa pananampalataya ni Jesus. Amen. Nakakapalaban po. Pwede na po kayong bumalik. Yan, ako po ay pupunta sa inyo para manalangin po sa bawat pasyente at kapag hindi po kayo mag-aalinlangan, ang Diyos po ay nagpapagaling. Yan. Maraming po salamat. Yan, magandang hapon po. Mag-share po ulit tayo ng Bible sa Provincial Hospital.
Hello po. Hello. Hello. Hello po. Magandang hapon po sa bawat isa. Pwede po ba ako mag-share ng Bible sa inyo? At mag-pray po para po sa ating may sakit. Ayan. Mabuti po at kakaunti ngayon ang pasyente. Magandang hapon po sa bawat isa. Yan, nandito po ako. Hindi po dahil ako ay napilitan o inutusan. Hindi po dahil sa disiplinano ko, kundi ang Panginoon po ang siyang nagbigay sa akin ng pagnanasa na pumunta dito dahil kayo po ay hindi niya nalilimutan at kayo po ay kanyang minamahal. Nais ko pong sabihin sa inyo mga kapatid na sa araw na ito ay ipinapaalala po sa atin ng Diyos na kayo po ay kanya pong minamahal at kayo po ay kanya pong iniibig. At may mabuting plano po ang Panginoon sa bawat isa. Ang nais po ng Panginoon ay maramdaman natin ang kanyang po pagmamahal, maramdaman po natin ang kanyang po pag-ibig, at maalala po natin siya sa lahat ng pagkakataon sa ating pong buhay. Alam ko po na may kanya-kanya po tayo pinagdaraanan na mahirap, at maaaring sa ngayon ay hindi po natin alam kung talaga bang ang Diyos ay dinirinig tayo. May mga kaisipan po tayo na parang pinabayaan na tayo ng Diyos, o kaya po may mga kaisipan tayo na parang hindi ako pinapansin ng Diyos o hindi ako nakikita ng Diyos. Subalit guys, ko pong sabihin sa inyo na ang Diyos po ay mabuti sa lahat ng pagkakataon at ang Diyos po ay nananawagan upang tayo po ay manumbalik sa Kanya sapagkat nasa Kanya lamang po ang lahat po ng katugunan sa ating po mga pananalangin. Nasa Panginoong Hesus lamang po ang kapahingahan ng ating kaluluwa at kagalingan ng ating po mga pisikal na buhay. Mamaya po, pagkatapos ko pong magbahagi ng salita ng Diyos, pupunta po ako isa-isa sa inyo upang ipanalangin po ang inyong mga may sakit. Sapagkat naniniwala po ako na ang Diyos po ay mabuti at ang Diyos po ay nagpapagaling. Nung nakalipas po na nakadalawang linggo na po ako napunta dito at sa awa po ng Diyos, yung po una kong linggo napunta dito, madami po yan. Pagkalipas po na manalangin kami sa mga may sakit, yung po sumunod na linggo, mga bago na po yung pasyente, nag-uwian na po. Kahit po doon sa Mangyan Ward, halos lahat po ay umuwi na pinagaling po ng Panginoon at mga bagong pasyente na po yung pumunong noon. Bago po tayo magsimula, nais ko lamang po manalangin. Aming Diyos, aming Ama, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin o Diyos sa hapon na ito. Pagpalain ang dakila mong pangalan. Pagpalain ang iyo pong presensya. Banal na Espiritu, kayo po ang aming Panginoon at Hari. Kayo po, Banal na Espiritu, siyang pumilos. Ihanda po ang puso at kaisipan ng bawat isa upang kami po ay makatanggap ng biyaya na nagmumula sa inyo, Panginoon. Ama, idinadalangin ko, hindi ako ang kadala makita, kundi ang pag-ibig mo, Panginoong Hesus. Idinadalangin ko po, O Diyos, na ikaw ang kadala kong lapitan at hindi po ako, Panginoon. Natunay nga po na magsuko ang bawat isa ng kadala kong mga buhay sa inyo. Ama, linisin po ninyo ang bawat isa sa amin, patawagin kami sa aming mga kasalanan at ang lahat, O Diyos, ng gawa ng kaawa sa aming mga buhay. Katigasan ng puso, pag-aalilangan ay akin po sinasawata sa banal na pangalan ni Jesus. At ang iyong kaluwalhatian lamang po, O Diyos, ang siyang pumuno sa apat na sulok ng kwartong ito, maging po sa apat na sulok ng aming po mga puso. Maraming po salamat that the blood of the Lord Jesus cover us right now and manifest, O Father, manifest your love, manifest your presence, manifest, O Holy Spirit, your divine presence in our midst. Hallelujah. Kung saan naroon ang banal ng Espiritu, ay naroon din po ang kalayaan sa banal na pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Nais ko pong umawit, maghandog ng awit, bago po tayo magsimula ng pakinig ng salita ng Diyos. Nais ko pong awitan kayo, ito po yung naging team song na aming pong pamilya. Sapagkat nung po panahon na ang aming pong mga elders o mga senior po namin na aming pong mga pamilya, ang Ann Martinez, Hernandez, Garces, kapag po nagkakaroon po ng sakit karamdaman na matatanda sa amin, doon po kami naiipon. Naiipon upang kumilala po sa Panginoon at maglingkod po sa Diyos. Hallelujah.
Sabi po sa awit, kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawala hanggang pinupurit. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kaya mahal po natin, mga mahal po nating pasyente, kay Veronica, Sister Veronica, kay Kuya Charlon, kay Nanay Maria, kay Nanay Rosalinda, nais ko pong sabihin sa inyo, ang pag-ibig po ng Diyos ay nasa inyo. Ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi po masusukat para sa inyo. Ang pag-ibig po ng Panginoon ay nakalaan po para sa inyo. Kanina po, nakatulog ako ng hapon, nagdadalawang isip ako na ulan, natakas ng ulan, palang na pumunta dito. Subalit, naroon po, ginising po ako ng Panginoon at ako po ay kanyang sinabihan na tumuloy po dito. Nais ko lang pong basahin ang Marcos 2. Masabi po dito, hindi mo basahin lang. Ayan, masabi po dito sa Marcos 2, pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya ay nasa bahay. Nagkatipon-tipon doon na napakaraming tao, kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad ng mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-isip ng ganito. Bakit siya nagsasalita ng ganoon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan? Alam ni Jesus sa kanilang isip, ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya agad, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinapatawad na mga kasalanan mo, at ang sabihin, tumayo ka, bitbitin mo o yung higaan at lumakad ka. Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Tumayo nga ang paralitiko habang nakatingin ang lahat. Kaagad niyang binuhat ang kanyang higaan at umalis, kaya ang lahat ng naroon ay namangha. Sila ay napuri sa Diyos at sinabi nila, kailanman hindi pa kami nakakita ng ganito. Panginoon, pagpalain po ninyo ang salita at maging kalakasan po ito sa aming katawan, sa aming pong spirito, sa aming pong kaluluwa. Mga kapatid, salamat po sa electric fan sa mga sakit. Mga kapatid, dahil ko pong sabihin sa inyo na ang kwento pong ito na totoong nangyari 2,000 taon na nakalilipas ay hindi po nagbabago sa ating pong panahon. Dito po sa ating kwento na binasa, may isa pong paralitiko na hindi na po makalakad. May isa pong paralitiko na simula po sa kanyang pagkabata ay hindi na po makabangon at makalakad at nais po niyang gumaling, subalit wala pong pagkakataon. Dahil yung pong silid na pinapangaralan ng Panginoong Jesus ay napupuno po ng maraming tao. Ang daming tao doon sa silid na yun, na kung saan sa isip na isang paralitiko na hindi makapaglakad, imposible siya makapunta doon para siya ay humiling na kagalingan sa Panginoong Jesus.
Subalit, may maganda pong ginawa ang kanyang pong mga kaibigan. Meron po siyang 4 na kaibigan na tumutong po doon sa paralitiko. Binakbak po nila yung bubungan at doon po dahan-dahang inihugos yung paralitiko. Sa paglapit po ng 5 tao na yon, kasama po yung may sakit, ito po ay nakapukaw sa damdamin ng Panginoong Hesus. Kaya po, as sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, anak, pinapatawad na iyong kasalanan. Mga kapatid, sa bawat paglapit po natin sa Panginoon ng buong puso, hindi po mawawalang kabuluhan ang ating pananampalataya. Sinasabi po sa kanyang salita, na sino man lumalapit sa akin ng buong puso ay hindi kayo pagtatabuyan. Hindi po nakatingin ang Diyos sa dami ng ating kasalanan kapag po tayo buong puso lumapit sa Kanya. Hindi po nakatingin ang Diyos sa ating nakalipas. Hindi po nakatingin ng Diyos sa mga tao na may galit sa atin o sa mga tao na tayo po ay ibinababa. Hindi po nakatingin ng Diyos doon. Hindi po nakatingin ng Diyos kung tayo po ay mabuti, matuwid o makasalanan. Ang tinitingnan po ng Diyos kapag tayo po ay lumalapit sa Kanya ay ang ating pong puso. Kung tayo po ay nagpapakumbaba sa Kanyang harapan at kung tayo po ay naghahanap sa Kanya. Sapagkat hindi po lahat ng tumatawag sa Panginoong Hesus ay tumatawag po sa Kanya ng buong puso. Kapatid, kailangan po nating isuko ang ating buhay. Kailangan po natin na lumapit katulad po ng mga tauhan na ating po binasa sa salita ng Diyos na wala makakahadlang. Wala po makakahadlang sa ating paglapit sa Panginoon. Ang napakahirap po mga kapatid. Sabi po ng mga kaibigan namin na nangangaral din ng salita ng Diyos, sabi po nila sa Australia, napakahirap mangaral. Bakit? Mayayaman po ang tao. Kung sila may sakit, kaya nilang kumuha ng mga huhusay na doktor, magbayad ng mamahaling gamot upang magpagaling. Hindi sila kailangan ng limos. Hindi sila problema sa kanilang bayarin at pagkain sa araw-araw sapagkat sila po ay mayayaman. Sa Australia po at sa ibang bansa mayayaman, napakahirap po sa mga tao doon ang lumapit sa Panginoong Hesus sapagkat sila po ay punong-puno ng karangyaan at kayamanan sa mundong ito. Hindi ko po sinasabi na kasalanan na maging mayaman. Ang sinasabi ko po mga kapatid, wala pong dapat na maging hadlang sa paglapit natin sa Panginoon. Hindi po tayo dapat na sumusuko. Doon po sa isang pong tauhan din sa Biblia, sa ibang talata naman po, meron po doon babae na 12 taon nang dinudugo. At sa dami-dami din po ng tao na kasunod sa Panginoong Hesus, wala po siyang magawa kundi gumapang sa ilalim dahil ayaw na po niya abalahin ng Panginoong Hesus dahil ang Panginoong Hesus po ay nangangaral habang naglalakad. Daan-daan po ay nakadikit sa kanya. Siya po ay dumaan sa ilalim at pagdaan po niya sa ilalim, hinawakan lamang po niya ang laylayan ng damit ng Panginoong Hesus. Dito po, mahahaba po ang kanilang damit. At sa kanya po, paghawak sa laylayan, agad pong tumigil ang kanya pong pagdurugo. Ibig sabihin mga kapatid, paglapit na may kababaan at pananampalataya, huwag po kayong mag-aalinlangan. Ang Diyos po natin ay mapagbigay at hindi po madamot. Kung nais po natin ang panibagong kalakasan, napakadali po para sa Diyos ang ibigay iyan. Kung nais po natin ang kagalingan, napakadali po sa Diyos na iyan po ay ibigay. Nais ko po ikwento sa inyo ang naranasan ko po. Naranasan ko po mismo na aking magulang. 2007 po, nasa Pinamalayan po ako, nag-aaral sa Pinamalayan Bible College. Nag-final exam na po kami noon. At sa final exam po namin, bago po dumating yung final examination, nakatanggap po ako ng text sa akin pong ate. Kasi confiscated po ang cellphone doon, sinasauli lang pag weekends. Biyernes ng gabi, natanggap ko yung cellphone ko, pagbukas ko ang bumungad po na text. Sabi po ng aking kapatid sa text, Kiko, lumuwas ka. Ang daddy ay critical ang kalagayan, nais kanyang makita. Sa nakatuwid po, parang namamaalam. Kinabukasan, Sabado, lumawas po ako, hindi na po ako nakakuha ng final exam, ulit po yung semester ko. Lumawas po ako at pagluwas ko doon sa Batangas, St. Patrick's Hospital, tapos inulipat po ang tatay ko sa Philippine Health Center. Doon ko po nakita, doon ko po nalaman, sabi po ng doktor, 99.9% ng malalaking ugat, arteries ng tatay ko sa puso ay barado. 0.9% lamang po ang dinadaluyan ng dugo at anumang oras ay pwede po siyang mawala. Kaya po pagpunta ko doon, namamaalam na po yung tatay ko nung makita ako.
Mga kapatid, hindi po ako pumayag. Ang sabi ko sa Panginoon, Panginoon, naglilingkod po ako sa inyo, binili ko po ang buhay ko sa inyo. Hinihiling ko na pahabain mo patlusungan pa ang buhay ng aking ama. Siya po ay diabetic at tinatake po sa puso at madami po komplikasyon. Nag-text din po ako, tumawag sa mga kaibigan ko at kapamilya ko dito po sa Hanapan, sa Mindoro, at nananalangin din po sila. Upang paigsiin ang kwento, pinagaling po na makahimala ng Diyos ang tatay ko na namamaalam na, at within 3 months, siya po ay nakabalik doon sa opisina sa DPWH. Dati po siya payat na payat, nasa ICU, hindi makaupo, hindi makabangon. Sa loob po ng 3 buwan, siya po ay normal na nakakapaglakad na. Lumipas po ilang panahon, ilang taon, siya pa rin po ay inatake sa puso. At noong 2016, siya po ay nanalangin. Nasabi po niya, Panginoon, lagi po kayo natake sa puso, pero lagi mo akong binubuhay. Masaya na ako, O Diyos, makaabot na ako ng 70. 70 years, masaya na ako. Tapos po noong August 2019 po, siya po muli ay inatake sa puso. At sa ospital na yon, katabi ko po siya, hindi po, August 2019, sorry po, nag-celebrate po siya ng birthday, 70th birthday. Pumunta po yung mga mag-anak namin mula sa Davao, mula po sa Batangas, kasi 70. Tapos, isang buwan po noon, after noon, September 2019, siya po inatake sa puso. Diyan po sa Maria Estrella namin siya dinala. At habang po siya ay nasa higaan, katabi po ako, tangahing stepmother, hindi po kami kinakausap ng tatay ko. Ang kinakausap po ng tatay ko ay ang Diyos. Sa malakas na tinig, nananalangin po siya. Hindi po siya namamaalam sa amin, nananalangin lang siya. 3 lang po ang kanya pong sinasabi ng paulit-ulit. Diyos ko, mahal na mahal kita. Diyos ko, atawarin mo ako sa aking mga kasalanan. At Diyos ko, pagod na ako. Makalipas po ang 2 oras, siya po ay binawian ng buhay. September 13, 2019. Tapos naalala lang po namin, yung po siya namatay na kinabukasan, saka lang po namin naalala, yun nga pala yung kanyang kahilingan. Paabutin siya ng Panginoon na 70. Mula po 2007 hanggang 2019, in-extend ang kanyang buong buhay. Kaya po kahit po doktor nagbabago ng desisyon. Yung po kanyang pangatlong atake, sabi po ng doktor, maganda kayo ng kalahating milyon, ibabypass ang inyong tatay, ang inyong daddy dahil madaming barat. Kalahating milyon po yung operasyon ng tatay ko. Subalit dahil po sa nag-pray kami, na wala po, lumipis yung mga barang na yun at dinaan na lang po sa gamot. Kapatid, hindi po karamdaman at sakit ang magtatakda ng ating pong buhay, kundi po ang Diyos. Ang Diyos po ang may hawak ng ating pong buhay. Isa ko pantiyuhin po, kaya ko po sa inyo, tunay po itong patotoo, siya po ay wala na rin. Subalit siya po ay naghanap sa Diyos. Siya po nung binata at nung siya may nag-asawa na, lagi po siya umiinom. Lagi siya umiinom, dumadayo po sa aming tahanan. Kaya po siya ay na-stroke. Hanggang sa dumating po sa puntong, hindi na po siya talaga nakakapaglakad, malibang may tungkod siyang bakal at inaalalayan. Ngayon po, nagdaos po kami ng overnight prayer at nandun po yung aming tiyuhin. Nandun po yung aming tiyuhin na nakaupo sa kanyang wheelchair at may tungkod. Ngayon, pagkatapos ko siyang ipag-pray, ang sabi ng Panginoon, ipag-pray ninyo ulit. Palalakarin ko siya. Pinakita po sa akin sa vision, sa pangitain, nakita ko po siya sa pangitain na siya po inalalayan namin at makakapaglakad. Sinabi ko po yun sa mga kaibigan kong pastor. At nung alauna po ng madaling araw, ipinag-pray po namin siya. Inalalayan po namin siya. At nung makaikot na po kami sa silid, kakapray sa kanya, binitawan po namin siya. At himala po, binitawan din po niya yung kanyang tungkod, nakapaglakad po siya at kinamayan po kami isa-isa. At sabi niya, salamat sa Panginoon. Nakalakad po ang aking pultiyuhin. Pinalakad po ng Panginoon dahil siya ay naghanap sa Diyos. Dahil siya po ay lumapit sa Diyos. At nakita po ng Diyos sa kanyang pong puso. At ang anumang puso na tumatawag sa kanya at nagpapakumbaba sa kanya, na nagsisisi at nagpapakumbaba at nagpapasako, ay kanya pong dilinggin. Muli po ulitin ko, hindi po tinitingnan ng Diyos ang kalagayan ng ating pagkatao, ang ating nakalipas, ang tinitingnan po ng Diyos ay ang ating pong puso.
na tunay na lumalapit sa Kanya at nagpapakumbaba. Ngayon, ang sabi po ng Panginoon Jesus, nakita niya yung paralitiko, doon po sa kwento, anak, pinapatawad na mga kasalanan mo. Bakit? Hindi naman po humingi ng tawad yung paralitiko. Ang ibig po sabihin ng Panginoong Jesus doon, una, kaya po ang tao ay nakakaranas ng hirap ay dahil po lahat po tayo ay lumayo sa Diyos. Lahat po ng tao ay nagkasala. Wala po sana ang sakit kamatayan, wala po sana ang pagtaas ng mga bilihin, wala po sana ang hilap sa pagbubuntis ng mga babae, wala po sana yung mga tuyong dahon, wala po sana, lahat ng yan. Nasa paraiso po sana tayo, pero lahat po yan ay nagsimula nung nagkasala po ang sangkatauhan, si Eva at si Adan hanggang po sa atin. Kaya po nakaranas tayo ng mga sakit na ito. Tinukoy ng Panginoong Jesus ang pinagmumula ng lahat ng paghihirap ng tao, hindi lamang po sakit, hindi lamang po karamdaman, kundi lahat, ang pinakapunot dulo po niyan walang iba ay dahil sa pagkakasala nating lahat ng bawat isa. Lahat po, kahit po ako. Pangalawang katotohanan, kung bakit sinabi po ng Panginoon Jesus pinapatawad ang iyong kasalanan, pangalawang katotohanan po ay dahil tinutukoy ng Panginoong Jesus, mas mahalaga po sa Diyos ang ating kaluluwa at ang ating puso kaysa po ang ating pisikal na katawan. Mas mahalaga po sa Kanya kasi po ito po katawan na to, talaga po kahit anong gawin natin, mamamatay po tayo. Si Michael Jackson, ilang po ang kanyang doktor. Kung hindi po nagkakamali 21 o 12, maalin po doon. 21 ang doctors na nakabantay kay Michael Jackson. Lahat ng kanyang iniinom, kinakain, ini-examine. Lahat ng kanyang timbang, ang kanyang exercise, blood pressure, blood sugar, ini-examine po yun ng lahat ng mga doktor ni Michael Jackson. Subalit, hindi po niya napigilan ang pagdating ng kamatayan. Hindi po natin maiwasan. Ang una pong mahalaga sa Diyos ay ang ating kaluluwa at ang ating puso. At sa karanasan ko, nakita ko, nasaksihan ko, mas madali pong magpagaling ng may sakit kapag po unang gumaling po ang puso at nagsisi sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, nais ko po magtapos sa Roma 6:23. Masabi po ng Roma 6:23, pagkatapos po nito mananalangin na po tayo, pupunta po ako sa bawat isa. Masabi po sa Roma 6:23, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, subalit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus. Kamatayan po ang kabayaran ng kasalanan. Lahat po tayo ay makasalanan. At ito po yung realidad na dapat po natin harapin. Lahat po tayo ay mamamatay. Dalawa po ang kamatayan. Physical, mamamatay po tayo. Itong katawan natin at spiritual, hahanap po tayo sa paghukom ng Diyos sa kabilang buhay. At kapag po ang pangalan natin ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, tayo po ay itatapon sa apoy ng impyerno. At yung po ang pangalawang kamatayan, dahil kapag nasa apoy ka na ng impyerno, wala na po tayong alisan at takas doon. Hindi na po pwede ang magsisi. Mga kapatid, totoo po ang impyerno. Totoo po na may langit at impyerno. Sa madami pong ospital sa buong mundo, may sinasabi po na near-death experience. Ang dami pong pasyente sa iba't ibang ospital sa buong mundo, namatay. Yung pasyente declared dead. Pinirmahan na po yung death certificate. May araw, may petsa, may oras, segundo, minuto na kamatayan. Bago nila madala yung pasyente sa morgue, babangon po yung pasyente. Takot na takot, pawisan-pawisan, mainit yung balat, hingi po ng malamig na tubig, at sasabihin po nila, ayoko nang bumalik doon, ayoko nang bumalik sa impyerno. Ibig sabihin, ilang minuto, ilang oras na sila ay namatay, sila po ay nakapunta sa impyerno. At binigyan po sila ng pagkakataon na makabalik dito sa lupa upang sabihin na totoo ang impyerno. Totoo man po ang kwento na yun o hindi, totoo po na may langit at impyerno dahil yung po ay nakasulat sa salita ng Diyos. Yung po ako nag-share na sineshare ko po ito sa plaza, may nakausap po kong matanda doon, ay totoo yan, totoo eh, sabi sa akin. Meron dito sa ibaba na nangyari yan. Isa yung lalaki na namatay, tapos nabuhay, tapos wala na siyang ginawa kundi maglingkod sa Diyos nung siya ay nabuhay. Tapos, siya ngayon ay namatay na din sa kanyang katandaan. Mga kapatid, ang nais po ng Diyos, makasama niya tayo sa buhay na walang hanggan sa langit. Paano po tayo lalapit sa Panginoong Jesus? Paano po tayo lalapit kung papakumbaba sa Kanya? Dapat po tayo lumapit sa Kanya ng buong puso at aminin ang ating pong mga pagkakasala. Humingi po ng tawad. At mga kapatid, kailangan din po magpatawad tayo sa ating kapwa.
Ang sabi po ng Biblia, hindi po tayo patatawarin ng Ama kung hindi po tayo nagpapatawa din sa ating kapwa. At kahit po sa mga mag-asawa, sabi po ni Apostol Pedro, kung nais na mag-asawang dinggin ng Diyos ang kanilang panalangin, ang mag-asawa ay dapat ay nagkakasundo at walang alitan. Hindi po pwedeng makapunta sa langit kung tayo po ay may hindi magpapatawad sa ating puso. Major po yan na kasalanan sa paningin ng Diyos. Kaya kung anuman po ang pagkakasala na nagawa sa atin ng ating kapwa, patawarin na po natin. Kung meron po tayong kapwa na may utang sa atin na hindi po natin mabayaran, kalimutan na po natin. Kaysa naman sa tayo mismo ay nakagapos na alam natin wala na makakayanan ng tao na magbayad sa atin. Kung tayo po ay biktima ng pag-aalimura, ng paninirang puri, hayaan na po natin. Ipagpasa Diyos na po natin yon. Alam po natin sa ating sarili kung sino po tayo. Magpatawad po tayo sa ating kapwa. At patuloy po natin ibigin ng Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas. At ibigin po ang kapwa gaya ng ating sarili. Yun lamang po ang dalawang utos. Yun po ang pinakasuma total ng buong Biblia. Ang kapal po niyan. Pero ang suma total po niyan ay dalawang utos lang ng Panginoon. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pagkatapos po natin humiling ng tawad sa Diyos, sa Panginoong Jesus, tanggapin po natin si Jesus, ang kalatayanan po natin na siya'y namatay sa cross at muling nabuhay para po sa ating kapatawaran ng mga kasalanan. Mga kapatid, hindi po tayo may ililigtas ng anumang simbahan. Papakilala po ako, no? Ako nga po pala si Kuya Francis Hernandez, taga-Lumambayan. Ang simbahan ko po ay Hope Christian Fellowship. Pero bihira ko pong masabi yun. Nakalipas na 2 linggo po punta ko dito, hindi ko po nababanggit yun kasi hindi naman po yung mahalaga eh. Ang mahalaga po ay ang pangalan ni Jesus. Hindi po mahalaga kahit ang pangalan ng simbahan namin. Ang mahalaga po ay ang pangalan ni Jesus sapagkat sa kanyang pangalan lamang po ibinigay ang karapatan at kapangyarihan upang maligtas po ang tao. Sabi po ni Jesus, John 14:6, ako ang daan, katotohanan at ang buhay, wala makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kahit po, lahat ng masimbahan natin, hindi po yan magliligtas sa atin. Sabihin po, pwede din sabihin natin, mas matuwid ako sa kapwa ko, hindi naman mabigat yung kasalanan ko, hindi pa rin po. Mabuti po na tayo gumagawa ng mabuti, subalit hindi po yan matatakpan ng ating kasalanan. Ang makapaghuhugas lamang po ng ating kasalanan ay ang pananampalataya natin sa Panginoong Hesus sapagkat ang dugo ng Panginoong Hesus na tumigil sa krus ng Kalbaryo, iyon lamang po ang niloob ng Diyos na makapaghugas ng ating kasalanan. Wala na pong iba. Wala na pong iba. Doon po tayo magsisimula. Kapag po pinaghari na natin si Kristo sa ating buhay, makasaysayan na po ang ating po pagsimba, may saysay na po ang ating paggawa ng mabuti, sapagkat doon po tayo magsisimula sa Panginoong Jesus. Mga kapatid, ako po ay mananalangin. Ito po ay panalangin po na papakumbaba natin sa harapan ng Diyos. Hindi po ito promotion ng ating church, ng aming church o ng anumang relihiyon, kundi ito po ito papakumbaba paglapit po natin ng personal. Ang nais po ng Diyos ay personal na relasyon natin sa Kanya. At nawa po, pagkatapos po nito sa inyong tahanan, manalangin po kayo, bago kumain, sama-sama kayo manalangin, sabay-sabay. Itigil na po natin yung kultura ng Pilipino ngayon na hiwa-hiwalay kumain dahil kanya-kanya po ng haplo sa cellphone. Hindi po maganda. Dapat po sabay-sabay tayo kumakain ng pamilya, patay ang TV, tayo po ay nagkikwentuhan, kumakain, nagdadasal. Bago kumain, bago matulog, nagdadasal. Maganda po na mag-asawa ay sabay nagbabasa ng Biblia at nananalangin. Sana po na ganung buhay, simple lang naman po ang buhay na niloob po ng Panginoon. Pag hindi po natin ginagawa ang mga bagay na yan, stress. Nagkatabaho ka, may sweldo ka, pero stress ka at balisa. Pero kapag inuuna mo Panginoon sa iyong buhay, maliit man na sweldo mo o malaki man na sweldo mo, pantay lang, may kapayapaan. Kapag inuuna po natin ang Panginoong Jesus, siya po ang nagbibigay ng kapayapaan sa ating puso. Ang dami ko pong kilala hahaba po tayo Si Madam Mary Jane Salazar Castillo, nagtuturo po sa OM. Pananampalataya lamang po kanyang puhunan. Nag-decide po siya mag-aral dun sa Divine Educ, ang kanya pong kinuha. Walang trabaho ang kanyang mga magulang, hindi rin siya nag-working student, pananampalataya lang yung kanyang puhunan.
Umupa siya ng boarding house, wala siyang pang-down. Nakausap niya yung may-ari, pinayagan siya. Tapos nag-apply po siya ng scholarship sa provincial scholarship. 100% scholarship. Tapos yung kanya pong average sa divine nung panahon na yun, 1.2, 1.23, 98 po katumbas, 97. Kaya full scholar po siya. Dalawa po ang scholarship niya, nagsabay. Kaya hindi po siya nagbabayad, siya pong inaabutan ng pera. Napagtapos po niya ng pag-aaral ng kanyang sarili, nabayaran po niya yung apartment, boarding house, napag-aaral po niya, inaampun pa po niya yung kanyang kapatid na high school, at ngayon po siya po ay doktor na. Doctor of Education na po. Doon, sa OM, Oitan Mindoro National High School. Kilala po siya doon. Saksi ko po ang buhay niya. Walang-wala po siyang pera. Pero, naging Doctor of Education po siya. Ano po ang puhunan niya? Pag-ibig at pananampalataya sa Panginoong Jesus. Wala po siyang ibang puhunan, hindi yung lang katapatan, pagtatapat sa Panginoong Jesus. Sige po, tayo po ay umikit, tayo po ay mananalangin na sama-sama. Hallelujah. Huwag po natin isipin ang ating pong mga atabi o ating pong mga kabalisahan, mga pambayad, mga naiwan po natin sa tahanan. Huwag po natin isipin iyon. Sa ngayon po, lumapit po tayo sa Panginoon. Nakapikit po. Hallelujah. Aming Diyos, aming Ama, sa banal na pangalan ni Jesus, salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin upang marinig muli namin ang iyong salita. Salamat o Diyos. Ako po ay personal nagpapasalamat sapagkat niloob mo na kayo makapunta dito sa kabila po ng lahat ng sagabal. Alam po, O Diyos, may mabuti kang plano sa bawat isa na nandito at alam po, Panginoon, kinatagpo mo na kadala po pangangailangan. Aming Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, inihiling ko po ang inyong pong kahabagan na inyong pong pag-ibig ay bumalot sa bawat isa. At ang tunay na pagsusuko at ang tunay na pagsisisi ay maranasan ng kanilang mga puso. Grant unto them, ipagpaloob sa kanila ang puso ng tunay na pagsusuko, ang puso ng tunay na pagsisisi sa iyong harapan. Hallelujah. Maraming pong salamat. Sige po mga kapatid, ulitin po ninyo sasabihin ko mula sa inyong puso. Ulitin po ninyo. Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na may lalang na langit at lupa, nagpapakumbaba po ako sa inyong harapan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan simula pa sa aking pagkabata at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. At tawarin po ninyo ako sa lahat ng aking karumahal. Linisin po ninyo ako sa lahat ng aking kasalanan. Pinapatawad ko din po ang lahat na nagkasala sa akin. Nananampalataya po ako na si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay upang ako ay maligtas. Tinatanggap ko po si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Maraming po salamat sa buhay na wala hanggan. Amen. Amen. Mga kapatid, ako po ay pupunta sa inyo upang manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, aming Ama, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. At ang lahat ng pag-aalilangan na aming winawaksi sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ng sumpa ng sakit, karamdaman at kasalanan sa bawat kanununuan ng bawat pamilyang naririto, Panginoon, namin pong pinuputol sa banal na pangalan ni Jesus. At ang dugo ng Panginoong Jesus ang siya pong bumalot sa bawat isa. At inihiling ko, Panginoon, ipakilala mo ang iyong sarili bilang dakilang manggagamot sapagkat ikaw lamang po, Panginoon, at siya makapagpapagaling sa kanila. Maraming po salamat sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pupunta po ako dyan. Praise